Para kay Doktora Melanie, isa ng masayang pagsasama ang bubuo sa kanyang long-time boyfriend na si Ruel. Nasa kolehiyo pa lamang sila noon, hindi na binitawan pa ng binata para magustuhan siya ng dalaga hanggang sa tuloy na nga silang napagtapos. Nagtrabaho bilang isang doktora si Melanie, samantalang isang businessman naman itong si Ruel. Napag-usapan noon na magsintahan na magpakasal silang dalawa. Kailangan na lamang ng tamang panahon para magawa ito. Isang hapon noon, nasa duty itong si doktora. Samantalang papauwi naman itong si Ruel sa kanilang condominium. Ngunit sa hindi inasahan, may naganap na pangyayari habang kasalukuyang nagumaneho ang lalaki. Bigla na lamang kasing nawala ng preno ang kanyang sinasakyang kotse. Kaya naman, sumalpok ito sa isang poste at iyon ang dahilan ng kung bakit siya nakumatos. Hindi makapaniwala itong si Melanie kung bakit nangyari ito sa dalawa. Matapos ng duty ng doktora ay lagi niyang dinadalaw ang kasintahan na baka sakaling magising pa ito. Ngunit habang tumatagal, mas lalong nawalan siya ng pag-asa na muling makasama ang nobyo. Mahal na mahal ni Melanie ang lalaki. Ito kasi ang unang lalaki na nagpatibok ng kanyang puso. Kaya naman, hindi niya matanggap kung ano mangyari kay Ruel. Ngunit dumating talaga ang oras na kahit anong pagsisikap para mabuhay ang isang tao, pero wala ka namang nagawa. Sumakabilang buhay na itong si Ruel at sobrang sakit ito para kay Melanie. May mga araw na gusto niyang magkulong na lamang sa kwarto dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Minsan, sumagi na rin sa kanyang isipan na sumunod na lamang siya sa lalaki dahil sa matinding pagmamahal nito sa kanya. Naapektuhan na rin pati ang kanyang trabaho dahil sa sama ng loob ay lagi itong naglalasing sa bar. Kahit ilang buwan na itong nakalipas pero hindi pa rin makalimutan ni Melanie ang lahat. Miss, mukhang lasing na yata kayo ha. Pwede ba kuya? Waiter ka lang dito, hindi ba? Huwag mo akong pakialaman. Mind your own business. Sorry po ma'am. Nag-alala po ko sa inyo. Baka hindi po kayo makauwi dahil sa kalasingan. Edi sige. Alis na nga lang ako dito. Puro kayo reklamo. Di naman kayo nagbabayad ng iniinom ko. And besides, I am a doctor. Bagamat lasing na nga ang dalaga, iniwan na lamang niya ang kanyang sasakyan at sumakay na lamang taxi para makauwi. Mula sa labas ng bar, mabuti na lamang at may dumaang taxi. Kaya naman, pinara niya ito. Kuya, pakihatid naman ako sa bahay. Please. Hindi na nagawa pang sabihin ng dalaga ang address nito dahil kasi sa sobrang kalasingan ay nakatulog na sa loob ng taxi. Hindi naman alam ng driver kung saan niya ito ihatid. Samantalang, galing naman noon si Raymond mula sa pagmamaneho ng taxi. Medyo ating gabi na kaya naman naisipan ng binata na mauwi na lamang para naman makapagpahinga. Malaki ang pasalamat niya sa kanyang kapatid dahil binigyan siya nito ng isang unit ng taxi bilang regalo nito noon sa kanyang kaarawan. Hindi kasi naging maganda ang pangibang bansa noon ni Raymond dahil sa maling ahensya ito nakapasok. Kaya noong nakauwi ito ng bansa, niregaluhan siya ng kanyang kapatid ng isang taxi para may magamit ito sa araw-araw. Maswerte itong si Raymond sa kanyang kapatid dahil mahal siya nito. Nagbulakbol ito sa pag-aaral noon kaya naman tumigil muna sa pag-aaral. Kaya naman nung tinuon na lamang ni Raymond ang sarili sa pagmamaneho ng taxi hanggang sa nakabili ito ng isa pang unit. Pauwi na sana noon ng binata, may biglang pumara sa kanya isang lasing na babae. Nawa siya rito at baka ano pang nangyari sa kanya sa daan. Kaya naman ay pinasakay niya ito. Pero bigla na lamang nakatulog kaya naman hindi niya alam kung saan niya ito ihahatid. Maya-maya pa ay biglang naimulat ni Melanie ang kanyang mata. Nakita niya sa harapan ng salamin ang mukha na kanyang nobyong si Ruel. Hindi niya tuloy malaman kung namalikmata labang siya. Kaya naman dahan-dahan siyang lumapit dito at hinawakan ang pisngi at hinalikan niya dahil sa sobrang pangulila dito. Ruel? Ikaw nga ba yan? Buhay ka. Bakit mo ako iniwan? Akala ko ba magpapakasal na tayo? Miss? Excuse me? Lasing ho kayo. Bakit ka ganyan, Ruel? Ano bang ginawa ko sa'yo? Hindi ba malapit na tayo mapakasal pero umiiwas ka na sa akin? Miss, hindi ako si Ruel. Ang pangalan ko ay Raymond. Hindi ako nagkakamali. Ikaw si Ruel, ang nobyo ko. Alam mo, miss, lasing ka lang.
Saan ka ba nakatira at ihatid na kita? Ayokong umuwi, Ruel. Sasama na ako sa'yo. Hindi kita iiwan. Diba, nangako ka sa akin na ako lang ang mahal mo. Walang nagawa ang binata kundi isama na lamang ito sa kanyang apartment na tinutuluyan dahil lasing na rin ito. Nakarating na nga sila sa apartment ni Raymond. Agad naman niya itong binuhat ang babae patungo sa kwarto at hinayaan niya itong matulog. Samantalang siya naman ay sa sala. Iniisip ni Raymond ang kanyang kapatid na si Ruel kung siya ba talaga ang tinutukoy ng babaeng iyon. Wala kasi nabanggit ang kanyang kapatid nito kung meron na siyang nobya. Kinabukasan maaga nagising itong si Melanie dahil na rin sa tunog ng kanyang phone at bigla siya napabalikwas nang maramdaman niyang nasa ibang kwarto siya. Bigla siyang bumangon at agad lumabas ng kwarto. Pagkarating niya sa sala nakita niya si Ruel na nakaupo habang tinitingnan siya nito. Kumusta ka, miss? Naging maayos ba ang tulog mo? Tara, kumain na tayo, medyo mainit pa itong naluto ko para naman mabalay ang over mo. Nakatitig lamang itong si Melanie sa lalaki. Hindi niya makakaila na kahawig talaga ito ng kanyang nobyo. Pero ang kaibahan lamang nito ay hindi siya marunong magluto. Hindi kasi mahilig magluto noon si Ruel. Lagi lamang itong nagpapadeliver o kaya naman sa restaurant lamang sila kumakain. Teka lang, kung hindi ikaw si Ruel, ibig sabihin ba nito may kakambal siya? Tama ka. May kapatid nga ako na nagangalang Ruel. Pero ilang buwan na rin siyang hindi nakikita. Palagi ko siyang tinatawagan pero hindi ko siya makontak. Siguro dahil rin sa negosyo niya. Bigla na lamang napaiyak itong si Melanie. Miss? May masama ba akong nasabi sa'yo? Wala na si Ruel. Iniwan na niya ako. Iniwan na niya tayo. Ano yung mong sabihin? Ano yung mong sabihin na wala ng kapatid ko? Alam mo, na-aksidente si Ruel at dahil doon nakumatos. At ang dahilan kung bakit siya namatay. Tingnan mo, narito ang picture naming dalawa. Pagmasdan mo kung siya ba talaga ang kapatid mo. Napaiyak na lamang itong si Raymond. Kaya pala, hindi niya matawagan ang kanyang kapatid. Miss, pwede mo ba akong samahan sa puntod ng kapatid ko? Pumayag naman itong si Melanie na samahan ang lalaki. Tol, bakit mo naman ako iniwan? Pero ganun pa man, maraming salamat sa kabutihan mo sa akin. Lalo na sa pagtulong mo sa akin. Hindi kita makalimutan, Ruel. Matapos niya itong dinalaw, hinatid niya si Melanie sa bar kung saan niya iniwan ito ang kanyang sasakyan. Miss, maraming salamat. Kahit masakit para sa akin na malaman ang totohanan, at least safe na siya kung saan naman siya ngayon. Walang anuman, Raymond. Ako nga pala si Dr. Melanie. Ginawa ko naman ang lahat para sa kanya. Pero hindi na siya lumaban. Okay lang, doktora. Baka pag may time ka, pwede tayo mag-usap minsan. Lalo na sa kabutihan ng kapatid ko. Sige, Raymond. Kapag may time ako, tatawagan kita. Sige. Mag-ingat ka, doktora, ha? Maraming salamat, Raymond. Masakit para kay Raymond ang pangyayaring iyon. Pero mas higit pa lang masakit ito para kay Doktora Melanie. Ilang linggo ang nakalipas, tumawag itong si Doktora Melanie. Raymond, pwede ba tayong magkita sa isang restaurant? Sige po, doktora. Nagkita nga sila sa isang restaurant at may pinag-usapan silang mahalagang bagay. Raymond, alam mo ba na ang restaurant na ito ay pagmamay-ari ng kapatid mo? Siguro kung natuloy ang aming kasal bago siya nawala, marahil sa akin mapupunta ang restaurant na ito. Pero sa kanya pa rin nakapangalan nito eh. Hindi ko naman ipagdadamot sa inyo ang naiwang ari-arian ni Ruel. Ang totoo, Doktora Melanie, kaming dalawa na lang ng kapatid kong si Ruel. Maga kasi kami iniwan ng mga magulang namin. Heto nga at binigyan ako ng taxi para may pagkapirahan ako sa buhay. Kung gusto mo, Dok, tayong dalawa na lamang ang magsumikap nito at humawak sa negosyo. Huwag kang galala dahil suportahan kita at pagsumikapan natin na mas lalong umunlad pa itong negosyong ito. Nagtrabaho si Melanie sa hospital at pag-uwi naman ito ay dumiretso sa restaurant.
Dahil sa tandem ng dalawa ay mas lalo pang umunlad ang negosyo at nagkaroon pa ito ng panibagong branch extension. Ngunit sa ilang buwang palaging pagsama ng dalawa sa negosyo at may musbong na pagtingin sa dalawa. Melanie, hindi ko alam kung tama ba itong sasabihin ko sa'yo. Pero ilang buwan na tayong kakilala. Oh, bakit Raymond? Anong nangyari sa'yo? May problema ba? May problema ako sa'yo. Ha? Anong problema mo sa akin? Mukhang mahal na kita, Melanie. Alam kong marahil hindi ako dapat sa pagmamahal mo. Pero gusto ko lang malaman mo ito. Okay lang sa akin na didmahin mo lang ako. I-busted mo ako pero ang lahat ng sinasabi ko sa'yo ay totoo, Melanie. Mahal kita. Sige na, aalis na ako. Teka Raymond, saan ka pupunta? Iiwan mo rin ako katulad ng kapatid mo? Oo, mahal din kita. Kung mahal ko man ang kapatid mo noon, ngayon mas mahal kita. Talaga, Melanie? Oo Raymond. Alam mo Raymond, ayaw ko nang maulit ang nakaraan pa. Kaya sa ayaw at sa gusto mo Raymond, magpapakasal na tayo. Pumapayag ka ba? Oo, Melanie. Yes. Mahal kita at gagawin ko ang lahat at maging maligaya tayong dalawa. Hindi na nga pinatagal pa ng dalawa. Naglaan sila ng panahon para matupad ang mga kanilang kagustuhan na maging ganap na mag-asawa at magsama habang sa huling buhay. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento. Maraming salamat at paalam. Happy New Year!